Isang buwan pagkatapos ng aksidente, ay maayos na ang pakiramdam ni Amanda. Magaling na ang kanyang mga sugat. Nahihirapan pa rin siyang maglakad ng maayos, pero hindi na halata ang mga pinagdaanan niya kung sa pisikal titingnan. Kung may hindi agad maghihilom, yun ay ang kanyang puso. Alam na ng pamilya niya ang lahat. At gaya ng inaasahan, parang bomba yung sumabog sa harap ng mga ito. It was the night when Miguel went to the hospital to visit her. Guilty ang lalaki sa nangyari at umiiyak pang humingi ng tawad sa kanya. Wala na siyang nagawa noon kundi ang sabihin sa pamilya ang totoo. Narinig na rin naman kasi ng mga itong mga sinabi ni Miguel. Halos kalad ka rin ng papa niya si Miguel palabas ng kwarto. Galit na galit ang kanyang papa. Kung hindi nga lang siguro siya nakaratay noon sa hospital bed, ay nakatikim din siya ng sampal mula sa ama. Walang nanumbat sa kanya sa mga nangyari, pero hindi rin siya kinikibo ng papa niya. Ang mama naman niya hindi rin inuungkat yon dahil nag-aalala pa sa kalagayan niya. Pero kitang-kita niya sa mga mata nitong disappointment. Nakarating na rin sa pamilya ni Hendrix ang totoo, pero hindi pa siya kinakausap ng mga ito. Kapag mas maayos na, siya nang magkukusang humingi ng tawad. Amanda! Ang ate Mean niya yon na sumilip sa kwarto. Nang makitang gising siya ay lumapit na ito. Bakit ate? Gusto ko lang i-check ka. Kumusta ang araw mo? Huminga ng malalim si Amanda bago matipid ng ngumiti. Kumusta nga ba? Sa loob ng isang buwan, wala namang naiiba sa araw niya. Nagkukulong lang siya sa kwarto. Ni ayaw niya lumabas sa terrace para magpaaraw. Ayaw kasi niya na may makakita sa kanya na kahit na sino, sa takot na mahusgahan. Naniniwala siya na kalat na ang chismis sa buong subdivision nila. At lalo lang sasama ang loob ng mga magulang kung may maririnig pa na chismis tungkol sa kanya. Okay naman. Pwede ka magsabi sa akin ng totoo mong nararamdaman. Bago tayo naging adult at nagkaroon ng kanya-kanyang buhay, close naman tayo, di ba? Tumango siya habang nakangiti. Ang totoo ate, hindi ako okay. I've never been okay since I lost my baby and my husband. Naiisip ko na sana hindi na lang din ako nabuhay para hindi ako nasasaktan ng ganito. E di sana wala nang kahiyahiyang anak sina mama at papa. Tahimik na umiyak si Amanda. Naging routine na nga yata niyang pag-iyak ng tahimik, lalo na sa gabi at tahimik na ang buong bahay. Hindi ka namin ikinahihiya, Amanda. That was her father. Hindi niya alam na nasa pintulang pala ito at ang mama niya nakikinig. I'm disappointed. Hindi ka dapat nagsisinungaling sa amin. Hindi rin nakakatuwa na maling solusyon ang naisipan niyo ni Hendrix na ipantakip sa problema. Pero anak, kahit anong mangyari at kahit anong ginawa mo, hindi niyon mababagong pagmamahal namin sa iyo ng papa mo. Namamasa ang mga matang sabi ng mama niya bago lumapit sa kanya. Nang niyakap siya ng mama niya, kahit paano ay gumaan ang kanyang dibdib. Sumali na rin sa yakapan si Ate Mean. Hindi ka nag-iisa, okay? Bulong nito. Tumango si Amanda habang wala pa ring tigil sa pag-iyak. Malaking bagay sa kanya na sa puntong yun ng buhay, hindi siya pinababayaan ng pamilya niya. Kahit kailan, hindi siya naging perpektong anak o kapatid, pero tinanggap pa rin siya ng mga ito ng buong buo. She had caused her family a lot of problems and pain, but they never left her. Ang mga ito pa rin ang naging sandalan niya sa pinakamababang punto ng buhay. And for that, she was really grateful. I'm really sorry. Everything will be alright, Amanda. Sa halip ay bulong ng mama niya. Tumawag nga pala ang kuya mo at kinukumusta ka. Bakit hindi mo siya tawagan? Sabi naman ng papa niya. Sige po pa. At anak, maglalabas ka naman. Ang putla-putla mo na. Isama mo si Jenny, maglakad-lakad kayo bukas. Payo ng mama niya. Si Jenny ay ang private nurse niya. Sige po. At kausapin mo rin si Miguel. Araw-araw siyang pabalik-balik dito. Kahit na ilang beses nang pinagbantaan ng papa mo. Hindi ko sinasabi na makipag-ayos ka sa kanya na parang walang nangyari. Pero kausapin mo na rin at mukhang walang balak na tumigil sa pagpunta rito. Haharapin ko na po siya sa susunod na pumunta siya rito.
Malamang bukas ng umaga narito uli yun, sabi ni Ate Mean. Nasabi ko na ba sa inyo na mahal ko kayo? Pag-iiba niya ng usapan. Agad na umiyak ang mama niya, ganoon din si Ate Mean. Ang papa naman niya ay namasa ang mga mata, pero mukhang pinipigilang tumulo ang luha. Kayong pamilya kong pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Nakisali na ang kanyang papa sa group hug. Ang Kuya Marky na lang niyang kulang. Sana'y naroon ito para kumpleto na sila. Nag-mental note siya na tatawagan ng kapatid kinabukasan. Gaya ng pangako sa mga magulang ay hinarap na ni Amanda si Miguel. Nangingitim ang ilalim ng mga mata ng lalaki. Parang pumayat din ang muka at nakalimutan ng mag-ahit. Yun ang nagagawa ng guilt at kailangan niya yung palayain mula roon. Dahil kahit na anong galit, hindi ganoong kasama ang budhi niya para hayaan ng lalaki sa ganoong sitwasyon. I blamed you because I didn't want to blame myself. Simula niya. Gusto kong ibuhos sa'yo ang lahat ng sisi dahil hindi ko matanggap ang isipin na akong may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Akong nagsinungaling sa lahat. Akong nagsabi sa taxi driver na bilisan ang pagpapatakbo. Kaya ang totoo, akong may kasalanan kung ba't nawala ang anak ko. Napahagulgol siya nang mabanggit ang anak na hindi man lang nakita. Agad naman siyang dinaluhan ni Miguel. Naupo ito sa tabi niya at hinimas ang kanyang likod. At akong pinagmulan ng lahat ng yon, Amanda. Nagsinungaling ka dahil iniwan kita. You came up with that lie because of me. Naaksidente ka dahil sa pagkataranta. Dahil din yun sa akin. At gusto kong malaman mo na mula nang maaksidente kayo ng anak natin, hindi ko na magawang matulog sa gabi. Ayaw akong patahimikin ang konsensya ko. Pareho tayo ng sitwasyon, Miguel. Pero kailangan na nating mag-move on. Wala nang anak natin pero buhay pa tayong dalawa. Hindi titigil ang mundo sa pag-ikot kahit na parang tumigil na tayong mabuhay. Kailangan nating bumangon at harapin ang mundo kahit na gaano karaming sugat na natamo natin. Minsan, kailangan lang tayong sampalin ng buhay para malaman natin kung saan tayo nagkamali. At para sa umpisa ng pagbangon mo, kapatawaran kong ibibigay ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Sana pareho tayong may natutunan dito. You can go, Miguel. Magsimula ka uli. Sa ngayon, ito na munang huli nating pagkikita. Yun ang makabubuti para sa ating dalawa. Sa ganoong paraan, hindi natin maaalala ng madalas ang nakaraan. Show our child, wherever he is now, na mabuting tao ang tatay niya. Pagtango at tahimik na pag-iyak lang ang isinagot ni Miguel sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, niyakap siya nito. Balang araw, sana makabawi ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Have a good life, Amanda. You're a wonderful woman. Pasensya ka na kung huli na nung ma-realize ko yun. Hindi mo talaga deserve ang isang tulad ko. Hindi na yun mahalaga sa ngayon, Miguel. Ang importante ay kung anong klaseng taong magiging ikaw sa hinaharap. Dahil sa pinagdaanan natin ngayon. Go, Miguel. You'll be okay. Naniniwala ako ron. Pagkatapos ng isang mahigpit na yakap, ay nagpaalam na si Miguel. Huminga siya ng malalim nang maiwan na lang siyang mag-isa. Sana'y pareho nilang mahanap ang kapayapaan sa mga puso nila. Naisip bigla ni Amanda si Hendrix. Kulang ang salitang pangungulila para sa nararamdaman niya para sa asawa. Nasanay siya nakaramay ang lalaki sa lahat ng laban. Kaya talagang na-depress siya na wala ito sa tabi niya. Hindi naman niya masisisi si Hendrix. Siya ang dahilan kung bakit ito lumayo. Sana lang ay maisipan na nitong bumalik. At ipinapangako niya na kapag bumalik ang asawa, ay gagawin ang lahat para makabawi. She would tell him the words he had been waiting to hear. Hindi lang yun sasabihin, ipaparamdam pa niya. Gusto niyang magsimula sila ng panibago. Gusto niyang magsimula sila ng tama. At habang hinihintay, aayusin na rin niya ang buhay. Pagdating ni Hendrix, wala na siyang kailangang i-repair pa sa pagkatao. Pupulutin muna niya ang basag na pagkatao para sa susunod nilang pagkikita ay buo na siya at ang kanyang puso. Tumayo si Amanda at nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Hendrix. Ayaw na niya maghintay pa ng matagal para iparating sa mga ito ang paghingi ng tawad.
Wala nang bukas at wala nang mamaya. Kinakabahan man na inilakasan niya ang loob. Napindot niya ang doorbell kahit nanginginig ang mga kamay. Hindi nagtagal may isang kasambahay na nagbukas ng gate at pinatuloy siya. Sa sala siya naghintay. Mahigit 5 minuto bago siya hinarap ng mag-asawa. Dahil na rin siguro sa kabay, hindi na niya napigilan ng maiyak. Kahit na wala pa ning isang salitang lumalabas sa bibig ng mga ito. Iha, hindi kami galit sa'yo. Kaya tahan na. Pangaalo ng mami ni Hendrix. I'm really sorry, tita. Hinging pa umanhin niya habang nakatakip ang mga kamay sa muka. Nakapag-usap na kami ng mga magulang mo at ipinaliwanag na nila ng mabuti sa amin ang lahat. Nung una nasaktan kami pero ngayon unti-unti na namin natatanggap ang mga nangyari. Ang gusto na lang namin ngayon ay maging mabuti ang kalagayan mo. I know you're still grieving, sabi ng daddy ni Hendrix. Salamat po sa pag-intindi sa akin kahit na sobrang laki ng kasalanan ko. Kung may magagawa lang po sana ako para... Wala, iha. Ang gusto lang namin ay magpatuloy ka sa buhay. Yun lang ang gusto namin gawin mo. Putol ng mami ni Hendrix sa sinasabi niya. Tumango siya at yumakap sa matandang babae. Nagpasalamat uli siya sa mga ito. Nagpaalam na siya nang naisipan na magtanong. Si Hendrix po, nasan po siya? Ayaw niyang sabihin kung nasan siya. But don't worry about him. He's okay. Kailan po siya babalik? Hindi rin namin alam, iha. Bagsak ang mga balikat na tumango siya at umalis na. Pagbalik sa bahay nila, agad niyang niyaya si Jenny na lumabas. Marami na siyang namimiss sa buhay, kaya kailangan niyang humabol. Unang nagpunta si Amanda sa publishing company, kung saan siya dating nagtatrabaho para ipaalam na okay na siya at makakabalik na sa pagiging freelance editor. Natuwa naman ang mga dating kasamahan nang makita siya. Ilang oras siyang nagtagal doon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa subdivision, kung saan ipinatayo ang dapat sana'y bahay nila ni Hendrix. Nagulat pa siya nang makitang tuloy-tuloy pa rin palang paggawa roon. Kinausap agad niya ang foreman. Hindi naman po kami pinatigil sa paggawa rito. Pagbibigay alam ng foreman nang magtanong siya na parang nagtataka pa nga sa kanya. Si Hendrix ba nagagawi rito? Ay, hindi po napapadaan si sir. Si architect lang po ang madalas na mag-check dito. Ganun ba? Dismayadong sabi niya. Kinahapunan sa The Chavez compound nagpunta si Amanda. Hindi pa yung pinaparentahan sa iba, kahit na bakante dahil bayad pa sila ng ilang buwan. Nang makita ang bahay ay sandali siyang natigilan. Napakaraming magagandang alaala sa bahay na yon. Huminga siya ng malalim bago inilak ang pinto. Pagpasok doon ay bumungad sa kanyang wedding picture nila ni Hendrix. Yan po ba si Sir Hendrix? Aba, ang gwapo pala. Bulalas ni Jenny. Kunot noong tiningnan niya ang nurse. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Wala kasi siyang maalala na nagkwento siya sa nurse ng tungkol dito. Ah, sina Ma'am Maria po. Nababanggit siya. Sagot nito. Okay. Hintayin mo lang muna ako rito. Pumanhik si Amanda at pinuntahan ang kwarto na dapat ay para sa anak. Malungkot na pinagmasdan niya yon. Sayang, at hindi man lang nagamit ng anak ang mga bagay na naroroon. Pinunasan niyang mga luha na kusa na lang tumulo sa pisngi. Naalala kasi niya si Hendrix habang pinamimili ang mga gamit na yon. Lumipat siya sa kwarto nila ni Hendrix. Walang nagbago roon mula noong araw ng aksidente. Naupo siya sa paboritong side ng kama at hinaplos ang una ni Hendrix. Maghihintay ako, Hendrix. Natigil siya sa pagbabalik tanong sa buhay nila ni Hendrix sa bahay na yon noong marinig ang boses ni Jenny. Ma'am, gusto niyo bang dito na kumain? Magluluto ako, may stocks pa sa cupboard. Nako, lumang-luma ng mga yan. Gutom ka na ba? Tara sa mall. Sa BGC sila nagpunta. Nagreklamo si Jenny dahil sa malayo pa raw sila pupunta samantalang may mga mall na silang nadaanan. Gutom na talagang bruha. Gusto lang kasi niyang silipin ang tea shop ni na Hendrix. Malay ba niya kung doon makikita ang asawa? Wala pang 6:00 kung makareklamo ka naman. Sabi niya, hindi na umimik ang nurse. Pasimpleng sumilip si Amanda sa tea shop. Wala roon ang taong hinahanap niya. Gusto mo ng milk tea, ma'am? Tanong ni Jenny maya-maya.
Umiling siya at hinila ito sa katapat na restaurant ng tea shop. Wala silang imikan habang kumakain. Kung si Jenny ay abalang-abala sa pagkain, siya naman ay sa pagsilip sa tea shop. Umaasang makikita kahit anino lang ni Hendrix. Maya-maya ay nakita ni Amanda si Sandra. Pagdating ni Sandra, agad nitong kinausap ang isa sa mga crew. Pagkatapos nilang kumain ni Jenny, ay pupuntahan niya si Sandra. Hindi siya dinalaw ng babae noong nasa ospital siya. Ang naisip na lang niya ay baka busy ito sa mga negosyo, lalo pat wala rin si Hendrix para tulungan si Sandra. Pinagmadali niya si Jenny sa pagkain para agad na malapitan si Sandra. Pero natigilan siya ilang hakbang pa lang na nakakalayo sa pinto ng restaurant. Huminto yata sa pagtibok ang puso niya nang makita si Hendrix. Pumasok ang lalaki sa tea shop at sinalubong ng yakap si Sandra. Nakatalikod si Hendrix sa kanya pero nakita niyang sinapo ni Sandra ang mukha ng asawa at inilapit yun sa mukha nito. Hindi siya sigurado kung hinalikan ni Sandra si Hendrix. May biglang pumasok na hinala sa isip ni Amanda. Kaya siguro hindi dumadalaw si Sandra sa kanya dahil busy pala ito kay Hendrix. Baka guilty ang babae kaya hindi nagpakita sa kanya. Ramdam naman niya noon pang buntis pa lang siya na may gusto si Sandra kay Hendrix at mukhang nakakuha na ng tiyempo ang babae na inaakala niyang kaibigan. Let's go home. Iyaya niya nang makabawi. Okay ka lang, ma'am? Tanong ni Jenny. May sumakit sa akin kaya umuwi na tayo. Sabi niya na malalaki ang mga hakbang na lumayo sa lugar. Masakit ang dibdib ko, Jenny. Sobrang sakit. Naghihintay lang pala ako sa wala. Ano ang tunay na estado ngayon ng relasyon ni Hendrix at Amanda? Dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.